Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Tungkulin ng pamilya, sa edukasyon ng bata. Ang edukasyon, ay isang mahalagang aspeto ng pag-unlad ng isang bata. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng kaalaman sa loob ng silid-aralan, kundi pati na rin sa paghubog ng kanilang pagkatao, pagpapahalaga, at kakayahan. Sa prosesong ito, ang pamilya ay may mahalagang papel na ginagampanan. Sila ang unang guro, tagapagturo, at tagapaggabay ng bata, sa kanilang paglalakbay sa mundo ng kaalaman. Bago pa man pumasok ang isang bata sa paaralan, ang pamilya na ang nagtuturo sa kanila, ng mga batayang kaalaman at kasanayan. Mula sa pagbigkas ng mga salita, pagkilala sa mga bagay, hanggang sa pag-unawa sa mga simpleng konsepto, ang pamilya ang nagbibigay ng unang pundasyon ng edukasyon. Ang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya, ang nagtuturo ng mga pagpapahalaga, moralidad, at kultura, na magiging gabay ng bata sa kanilang buhay. Mga tungkulin ng pamilya, sa edukasyon ng bawat bata. Ang edukasyon ay isang pundasyon ng kinabukasan ng bawat bata, at ang pamilya, ay may kritikal na papel sa paghubog nito. Hindi lamang responsibilidad ng paaralan ang edukasyon, kundi pati na rin ang pamilya, na siyang unang guro, at pangunahing taga-suporta ng bata. Ang pamilya ang pangunahing unit ng komunidad. Ang bawat miyembro ng pamilya, ay may tungkulin sa lipunang kanyang ginagalawan. Pagdating sa usaping pang-edukasyon, tungkulin ng isang pamilya, lalong-lalo na ng mga magulang, na may taguyod ang pag-aaral ng mga anak. Ayon sa Artikulo 28 ng Convention on the Rights of Children, kinikilala nito ang karapatan ng bawat bata sa edukasyon. Ayon dito, dapat tiyakin ng Estado, na ang edukasyon ay magagamit, at na-access ng lahat, at dapat hikayatin ang mga magulang na suportahan ang edukasyon ng kanilang mga anak. Ang pagkakaroon ng edukasyon ng isang bata, ay dapat na ibinibigay simula elementarya, sekundarya, hanggang sa kolehiyo. Ito ay nakasaad sa ating Batas Republika bilang 9155, o Governance of Basic Education Act of 2001, at Batas Republika bilang 10931, o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang Batas Republika bilang 9155, o Governance of Basic Education Act of 2001, ay ang nangangalaga at nagtataguyod ng karapatan ng lahat ng mamamayan, para sa pagkakaroon ng batayang edukasyon na may kalidad, at bukas para sa lahat, sa pamamagitan ng pagkakaloob ng isang edukasyong libre, at kinakailangan sa antas elementarya at sekundarya. Ito ay naglalayong magbigay ng balangkas, para sa pamamahala ng batayang edukasyon sa Pilipinas, na nagbibigay diin sa responsibilidad ng mga magulang, na tiyakin na ang kanilang mga anak ay nag-aaral, at nakakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Batas Republika bilang 10931, o Universal Access to Quality Tertiary Education Act, ay isang batas na nagtataguyod sa edukasyon ng bata, na nagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga Pilipinong estudyante, na wala o kulang ang kapasidad, na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ito ay naglalayong magbigay ng libreng matrikula sa mga pampublikong kolehiyo at unibersidad, upang mas maraming kabataan, ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Ang pamilya rin ang dapat maging pangunahing gabay ng mga anak, sa pagiging mabuting mamamayan at mag-aaral. Kasama sa karapatang ito, ay ang tungkulin ng mga magulang, ang itinuturing na una at pangunahing guro ng mga anak sa tahanan. Ang pagiging mapanagutan ng mga magulang, ay nangangahulugan ng malayang pagganap sa mga tungkuling ito, kakambal ang pagtanggap sa anumang kahihinatnan ng kanilang mga pagganap, at hindi pagganap dito. Narito ang mga tungkulin ng mga magulang at miyembro ng pamilya, sa edukasyon ng bata. Pagiging unang guro. Ang magulang ang unang guro ng bata, na nakaapekto sa kanilang kognito,
panlipunan, at emosyonal na pag-unlad sa murang edad. Ang positibong pakikisalamuha sa loob ng pamilya ay nakatutulong sa mga kakayahan at kasanayan. Tulad na lamang ng pagsulat, at tamang pakikipag-usap o pakikitungo sa kapwa. Paghubog sa pananaw sa pag-aaral. Ang pamilya ang siyang bumubuo ng pananaw ng isang bata sa pag-aaral at edukasyon. Kung mahalaga sa mga magulang at binibigyang pansin ang edukasyon, magtataguyod o magkakaroon ang isang bata ng positibong pananaw sa pag-aaral. Ang pakikilahok sa mga gawain sa bahay, na may kinalaman sa edukasyon, tulad ng pagbasa, pagsulat, pagguhit, at diskusyon, ay maaaring magpalago ng pagmamahal sa edukasyon. Pagtulong sa kaunlarang pang-akademiko. Ang pamilya na nagbibigay ng suporta, at maayos na kapaligiran sa tahanan, ay nakakaapekto ng positibo sa tagumpay ng bata, sa kanilang pag-aaral. Kasama rito ang pagkakaroon ng tahimik na lugar, para sa paggawa ng mga takdang aralin, pagsusulong ng mabuting kaugalian sa pag-aaral, at pagtatakda ng mga inaasahang kilos, ng isang mapanagutang mag-aaral. Dagdag pa rito, ang pakikilahok ng mga magulang, tagapangalaga, o ibang miyembro ng pamilya sa edukasyon ng isang bata, sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng mga pulong ng mga magulang at guro, ay maaaring magpalakas sa tagumpay, at kaunlarang pang-akademiko ng bata. Paghubog sa mga pagpapahalaga at disiplina. Ang pamilya ang siyang humuhubog sa pagpapahalaga at disiplina ng bata. Ito ay nakaka-impluwensya sa pag-uugali, at pagganap ng isang bata sa paaralan. Ang mga miyembro ng pamilya, ay maaaring makatulong na magtanim ng isang matibay na moral at tamang asal, sa pagganap sa responsibilidad bilang isang mag-aaral, na mahalagang isakilos sa loob at labas ng paaralan. Pagbibigay ng sosyal at emosyonal na suporta. Ang emosyonal na suporta mula sa pamilya, ay mahalaga para sa kapakanan at tagumpay ng isang bata sa paaralan. Ito ay nagbibigay ng positibong pag-iisip, na nakakaapekto naman sa kakayahan ng isang bata na matuto. Ang bukas na komunikasyon sa loob ng pamilya, ay tumutulong sa mga bata, na harapin ang mga hamon sa buhay bilang isang mag-aaral, at bumuo ng mga interpersonal na kasanayan. Paghikayat tungo sa lifelong learning. Ang mga pamilyang nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-aaral, o patuloy na pagkuha ng kaalaman, ay nakakatulong sa pag-unawa ng isang bata, na ang edukasyon ay higit pa sa loob ng silid-aralan. Ang pananaw na ito, ay maaaring humimok ng pagkamausisa at pag-iisip ng kritikal ng isang bata. Paggabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya. Ang pamilya ang siyang nagtuturo sa isang bata, na makagawa ng mabuting pagpapasya, sa pamamagitan ng paggabay, at pagbibigay sa kanya ng laya na magpasya para sa kanyang sarili. Ang mga pagpapasyang isasagawa ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda, ang siyang magdidikta, kung anong uri ng tao sila magiging sa hinaharap, at kung anong landas ang kanilang pipiliing tahakin. Sa pamamagitan ng pagganap ng kanilang mga tungkulin sa edukasyon ng bata, ang pamilya ay nagbibigay ng isang matibay na pundasyon, para sa kanilang kinabukasan. Sila ang nagtuturo ng mga aral, na hindi lamang makakatulong sa kanila sa kanilang pag-aaral, kundi pati na rin sa kanilang paglaki, bilang isang responsableng mamamayan. Pagtupad sa tungkulin sa sariling edukasyon, bilang pagtugon sa tungkulin sa pamilya. Ang paaralan, ang nagsisilbing pangalawang tahanan ng isang mag-aaral, kung saan, dito nahuhubog at napauunlad ang kanyang mga pagpapahalaga, kaalaman, at mga kasanayan. Dito rin napapalawak at naisasakilos ng mag-aaral ang kanyang mga natutuhan sa tahanan. Sa pagpasok sa mas malawak na mundo, mas marami na ang mga nararapat gawin, at sa bawat gawaing ito, ay may karagdagang karanasan at aral na nakakamit, na nakapagbibigay ng kabuluhan sa buhay at pag-unlad ng sarili. Kung kaya't ang mga mag-aaral, ay may mahalagang papel sa paghubog, at pamamahala sa kanilang edukasyon. Bilang kabataan, maraming pangarap ang ating gustong abutin. Nais nating maging doktor, guro, inhinyero, o kaya naman, ay magkaroon ng sariling negosyo. Ngunit paano nga ba natin maaabot ang mga pangarap na ito? Ang sagot ay simple lamang, sa pamamagitan ng edukasyon. Ang edukasyon, ay hindi lamang isang personal na tungkulin,
kundi isa ring paraan, upang tayo ay makatulong sa ating pamilya. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, nagbibigay tayo ng pag-asa sa ating mga magulang, na ang kanilang sakripisyo, ay hindi nasayang. Ipinapakita rin natin sa kanila, na tayo ay seryoso sa ating kinabukasan, at handang magtrabaho ng husto, upang makamit ang ating mga pangarap. Bilang isang mag-aaral, mayroon kang mahalagang papel na ginagampanan sa iyong sariling edukasyon. Hindi lamang ito responsibilidad ng mga guro o ng paaralan, kundi ikaw mismo, ang pangunahing responsable sa iyong pagkatuto. Ang iyong dedikasyon, aktibong pakikilahok, at pagiging responsable, ay susi sa iyong tagumpay. Mga tungkulin ng mag-aaral, sa sariling edukasyon. Mag-aral ng mabuti. Ang pagbuo ng mga magandang gawi sa pag-aaral ang makatutulong, upang mas maasa mo ang iyong kakayahan, at mailabas mo ang iyong mga potensyal. Maging masipag sa pag-aaral, dahil hindi lamang ito para sa iyong sarili, kundi maging para sa paaralan, at lalo na sa iyong pamilya. Magkaroon ng masidhing pagnanais na matuto. Nag-aaral ka upang matuto. Sabi nga nila, hindi ka nasa paaralan, para lamang sa baon araw-araw. Ang iyong masidhing pagnanais na matuto, ang tutulong sa iyong isip, upang gumana ng maayos. Walang mahirap sa isang taong nagpupursigi at may dedikasyon. Pataasin ang mga marka. Hindi natin may kakaila ang halaga, ng pagkakaroon ng mataas na marka. Ito ay maaari mong magamit, upang makapasok sa magandang paaralan, kapag ikaw ay pumasok sa kolehiyo. Ngunit dapat mong tandaan, na ang mataas na marka ay pangalawa lamang. Ang tunay mong layunin sa pag-aaral, ay upang matuto at magkaroon ng kaalaman. Gamitin ang kakayahan sa komunikasyon, ng buong husay. Mahalaga ito sa proseso ng iyong pagsisikap na matuto. Gamitin ng mahusay ang kakayahan sa pakikinig, sa pagbabasa, sa pagsusulat, at sa pagsasalita. Mahalagang kailigan ang pagbabasa, upang malinang ang kakayahang mag-isip, magtanong, magmasid, at magnilay. Matutong lutisin ang sariling mga suliranin. Mas marami kang kakaharaping suliranin sa yugtong ito. Kadalasan, ito ay suliranin sa iyong pakikipag-ugnayan. At sa mga pagkakataong ito, bumuo ka ng mga pagpapasya. Siguraduhin pipiliin mo lamang ang kabutihan. Makilahok sa mga gawain sa paaralan. Hindi lamang sa harap ng libro umiikot ang mundo, sa loob ng paaralan. Makihalubilo ka sa iba pang mga mag-aaral. Lumahok ka sa mga pangkatang gawain, para matutuhan mo ang mamuno at sumunod. Ito ang isa sa mga kasanayang kakailanganin mo sa iyong buong buhay. Pagyamanin ang kakayahan sa pag-iisip. Binigyan ka ng sariling pag-iisip, kung kaya, hindi mo dapat hinahayaan na iba ang nag-iisip para sa iyo. Wala nang iba pang makapagpapalakas sa isip, kundi ang palagi itong gamitin. Gamitin ito upang hanapin ang katotohanan, sa pakikinig, at pagtitimbang ng opinyon ng iba, at sa pagiging kritikal sa mga inihaing ideya. Bilang pagtatapos, ang pamilya ay mayroong napakahalagang papel sa edukasyon ng bata. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng material na pangangailangan, kundi pati na rin sa paghubog ng kanilang pagkatao, pagpapalakas ng kanilang kumpiyansa sa sarili, at pagtuturo ng mga mahahalagang halaga. Ang pamilya ang unang guro ng bata, at ang kanilang impluwensya, ay tumatagal habang buhay. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pag-aaral, pagtuturo ng disiplina at pananagutan, at pagbibigay ng emosyonal na suporta, ang pamilya ay nagiging sandigan ng bata, sa kanyang paglalakbay sa edukasyon. Ang kanilang pagmamahal, gabay, at suporta, ay nagbibigay sa bata ng lakas ng loob, upang harapin ang mga hamon, at maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya, bilang mga magulang, kapatid, o iba pang miyembro ng pamilya, gampanan natin ang ating tungkulin sa edukasyon ng bata. Sa pamamagitan ng ating pagmamahal, suporta, at gabay, maaari nating tulungan silang maging matagumpay, responsable, at mabubuting mamamayan. Sa huli, ang tagumpay ng bata, ay tagumpay rin ng pamilya. Sa pagtutulungan ng pamilya, paaralan, at komunidad, makakamit natin ang isang lipunan,
kung saan ang bawat bata ay may pagkakataon na magkaroon ng wastong edukasyon at maabot ang kanyang buong potensyal. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.